Good evening, everyone. Please be kind enough to open up your Bible in our Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Ayon po sa mabuting balita ni San Lucas, chapter 10, verse 38 to 42. As they continued their journey, he entered the village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." The Gospel of the Lord. Praise be to God. Purihin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, muli isang mapagpala at napakagandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat at nagkaroon na naman tayo ng isa pang pagkakataon para mapagsalusaluhan natin ngayong gabi ito ang mga banal na salita ng Diyos. Mga kapatid, nung nabubuhay pa po yung aking ama, bata pa po ako noon, madalas niya sabihin sa akin na ugaliin mo ang magsimba tuwing araw na linggo o mag-attend ka sa mga gawain. Sapagkat ang pagsisimba ay katulad ng isang handaan. At kung palagi ka nandoon sa handaan na yun, makikilala ka ng may-ari ng handaan. At pati ang pangalan mo, malalaman din niya. At kung minsan, kung hindi ka makakapunta sa handaan yun, sasabihin niya sa kanyang mga katiwala, yung plato ni Brother Ronnie, o kaya pag-uwianin niyo siya doon sa bahay niya. Baka mamaya dumating siya, may makakain siya. Ngayon, ito po ay ang salita ng Diyos. At ang handa na yun po ay ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, kung alam po ninyo ang salita ng Diyos, alam ninyo ang gawa ng Diyos, alam ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapalang ito ay mananatili sa inyong buhay habang kayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi lang po para sa inyo, kundi pati sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya, huwag po natin kakalimutan ang ating dakilang Panginoon Diyos. Kung minsan sa isang linggo, lagi po natin siyang dadalawin. At ang pagpapalang ito po ay palaging nasa inyo sapagkat ang pumilala sa Kanya ay isang tunay na pagpapala sa ating buhay. Purihin ang Diyos. Maraming salamat at maaari na po umupo ang lahat. Mga kapatid, ayon po dito sa ating mabuting balita ngayong gabi nito, ang sabi dito ay nangyari na sila ay nagpatuloy na siya ay pumasok sa isang nayon. Mayroong isang babaeng nagngangalang Martha at sila ay tinutuloy niya sa kanyang tahanan. Si Martha daw po ay mayroong isang kapatid na babae na tinatawag nilang Maria. At nung makita ni Maria ang ating Panginoong Hesus, umupo siya sa paanan nito at sa pagkakaupo po ni Maria doon sa paanan ni Jesus, siya po ay nanginig sa mga salita ni Jesus. Kaya iniwan niya po ang kanyang kapatid na si Martha na abala-abala sa maraming paglilingkod. Kaya lumapit po si Martha sa ating guro, sa ating Panginoong Hesus at kanyang sinabi, "Panginoon, baliwala lang pa sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid sa maraming paglilingkod? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan niya ako doon." Yun, para madali po ninyong maintindihan. Halimbawa, sinabi sa akin ni Sister Neneng, "O Brother Ronnie, mag-prepare ka ng talk para sa Tuesday." Kung sakaling sasabihin ko po kay Sister Neneng na, "Sister Neneng, pwede po bang ako naman yung makikinig, sila naman yung magtutok?" Ang sasabihin ni Sister Neneng, "Brother Ronnie, mayroon tayong kanya-kanyang panawagan. Tinawag ka ng ating Panginoon para magsalita niya sa harap, para magpahayag ng kanyang mabuting balita. At tinawag naman sila para makinig sa mabuting balita. Kaya kung tinawag ka para dyan, kaya gawin mo ng nararapat sa kalooban ng Diyos ang panawagan sa iyo."
magpahayag ka at sila naman, ginagawa naman nila ang naririnig nila mula sa iyong mga sinasabi na naaayon naman sa salita ng Diyos at binabasa mo sa banal na aklat. Sapagkat ang sinasabi ko po ay hindi po sa akin nagmumula. Ito po ay nagmumula sa ating Amang nasa langit. Ang banal na Espiritu, siya ang nagsasalita. Kapag nakikita niya maraming nagpupunta o maraming nananampalataya at naniniwala na nandoon ang salita. Kaya bumababa ang ating banal na Espiritu para siyang magsalita ngayon sa inyong harapan. Kaya ako po ay lalagyan lamang ng inyong mga pagpapala at ang mga pagpapalang ito ay ipapakita ko ngayon sa inyo ngayong gabi. Sapagkat ito po ay para sa inyo. Dito kayo tinawag, dito po ako tinawag. Kaya igalang natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa panawagan niya sa atin. Kaya tayong lahat po ay mayroong panawagan mula sa ating Amang nasa langit. Nakikilala po ba ninyo yung artistang si FPJ? Si Fernando Jr. Tatawa po kayo. Si FPJ dumating sa kanya ang panawagan ni Yahweh para maglingkod sa kanyang sariling bayan. At tinanggap ni FPJ ang panawagan ito. Maraming nagulat. Sapagkat hindi niya kailangan kumabol ng presidente. Nasa kanya na lahat. Mayaman siya, sikat siya, marami na siyang mga kaibigan, maayos sa kanyang pamilya. Pero bakit kinakailangan pa niyang tumakbo bilang isang presidente ng Pilipinas? Sapagkat tinawag siya ng ating Panginoon Diyos para gawin ang mga bagay nito sa buhay niya. At sa panawagang iyon ng Diyos kay FPJ, tinanggap niya yun ang maluwag sa kanyang dibdib. At sa mga pananalita po niya, noong siya ay kumakampanya, malalaman natin sa kalooban ng tao ngayon ang pagiging mababa at ang tunay na gusto niya kayong paglingkuran. Gusto niya paglingkuran ang kanyang bayan. Kaya nung umakyat na siya sa entablado at nagsimula siya magsalita, nandoon ang sigawan ng mga tao. FPJ, FPJ. Maraming tao nag-teacher sa kanya. At meron siyang speech na tunay na nagustuhan ko. Kahit na po wala ako sa Pilipinas noon, napapakinggan ko po yung sa mga YouTube. Yung sinabi niyang, nung tumayo siya sa harap, nagsalita siya, simula siya magsalita, sinabi niyang, mga kapatid ko at mga kaibigan ko, bayan ko. Kumbaga sa dagat, sa ilog, at mga batis, kayong mga tao ang tubig, at ako ang isda. Hindi ako mabubuhay kung wala kayo. Tunay at tapat. Sapagkat kung wala ang taong bayan, ibig sabihin hindi siya mabubuhay. Ngunit isang masamang balita at hindi magandang pangyayari, si FPJ ay hindi lumabas bilang isang presidente ng Pilipinas. Siya po ay natalo sa madaling salita. At lubos po niyang dinamdam yun sapagkat yun po ay napakasakit sa kanya. Sapagkat bukal at tunay sa kanyang kalooban na siya ay makapaglingkod sa kanyang sariling bayan at makapaglingkod sa mga katulad natin may hirap. Siya ay namatay at wala na si FPJ ngayong panahon na to. Sinabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang isang bagay na hindi makukuha sa kanya. Makalipas ang mga ilang taon, siniyasat muli ang eleksyon na yun noong 2004. At napatunayan mismo sa Korte Suprema ng Pilipinas na nagkaroon ng dayaan. At ang tunay na lumabas na presidente noong panahon na yun ay walang iba kundi si FPJ. Kaya ang hatol ng Korte Suprema sapagkat napatunayan na nandaya ang kabilang administrasyon. Ang ilalagay nila sa history of the Philippine President ay walang iba kundi si President Fernando Jr. Yun po ang sinasabi dito na ang pangako ni Yahweh, ang pangako ng Diyos sa atin, kahit wala na si FPJ, patay na siya. Ngunit nandoon pa rin ang pangako ni Yahweh sa kanyang mga anak. Mga kapatid, iyon ang isang bagay na ipinangako ni Yahweh sa kanya na kailanman ay hindi makukuha ng kahit sino man. Nandaya ang kanyang mga kalaban, patay na si FPJ ngayon, ngunit nandoon pa rin ang pangako ni Yahweh Shaddai. Siya ay naging presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, si Yahweh kahit kailan, hindi siya nagbabago at hindi siya sumisira sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga anak na lubos, na umaasa ng kanyang pagpapala at sumasampalataya sa kanya. Purihin natin ang respect. Panawagan sa isang taong yun. Kayo ay may panawagan, ako ay may panawagan. Maging ang ating Panginoong Jesucristo Diyos ay tinawag ng kanyang Ama upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya po siya nakapako sa krus. Hindi naman po
naging boring lang ang buhay ni Jesus Christ, kaya sinabi niya, napaka-boring naman ng buhay na ito, Diyos ko, maipako nga ang sarili ko dito. Hindi po ganun. Siya po ay tunay na sinaward. Siya ang tunay na itinalaga doon. At walang sino man ang makakakuha ng mga bagay na yun sa Kanya. Sapagkat ang nag-anoint sa Kanya, ang tumawag sa Kanya, para gawin yun, ay ang ating amang nasa langit. Si Yahweh Shaddai. Ngayon, para po mapabilis ang ating pag-aaral, maaari po sana bumalik tayo sa Old Testament. Jeremiah chapter 1, verse 5. Aklat po ni Propeta Jeremias, chapter 1, verse 5. Ang sabi dito, before I formed you in the womb, I knew you before you were born. I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Hindi pa po sinisilang si Propeta Jeremiah na doon na ang panawagan ng ating dakilang Panginoong Diyos sa kanya, ang maging propeta siya ng mga bansa. Kaya si Propeta Jeremiah noon ay isang bata pa lamang nung dumating sa kanya ang panawagan na yun nung siya ay naisip na dito sa lupa. Sinabi niya, Panginoon, ako po ay isang bata pa. Ngunit sinabi ni Yahweh sa kanya, huwag mong sabihin ikaw ay isang bata, sapagkat kung saan kita ipapadala, ikaw ay paparoon. At huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ako ay sumasayo at ikaw ay aking ililigtas. Yun po ang panawagan niya kay Propeta Jeremiah. Ngayon, buksan po natin ang ating mga banal na aklat sa Jeremiah chapter 20. Jeremiah chapter 20, Old Testament po. Mag-isa po tayo sa verse 7. Ito naman po isang kwento sa buhay ni Jeremiah na tinagap niya ang panawagan ni Yahweh sa kanya. Ngunit, ito po ay sa umpisa, hindi naging maganda ang panawagan nito ni Yahweh sa kanya. Siya ay nagsasalita sa mga templo, sa mga bayan, at hindi po nais-nais ang sinasabi niya sa kanyang sariling bansa, sa kanyang sariling bayan. Sinasabi niya na kayong lahat ngayon ay ilalagay sa tabak ng mga taga-Babylonia ng kabilang bansa. Sasakupin nila ang bansang ito ng Jerusalem o ng Israel, at kayong lahat ay mamamatay. Magsisimula sa ating haring si King Hosea, hanggang sa punong kawal, hanggang sa pinakamaliit na bata, ay mamamatay at matatapos dito sa lugar na to. Ngunit kinakailangan magbalik loob kayo sa Diyos. Magbalik loob kayo kay Yahweh. Yan ang panawagan ni Jeremiah. Minsan nagsimula siya magsalita sa harap ng isang templo. At napakinggan siya doon ng isang pinunong saserdote na si Pasio. At hindi nagustuhan ni Pasio ang kanyang sinasabi sapagkat puro yun hindi maganda para sa kanila lahat. Kaya siya ay pinagubugbog, pinagugulpi, pinaghampas, at halos patay na siya ng kanilang bitawan. At ayon dito sa banal na aklat, inilagay siya doon sa pangawan ng nasa mataas ng templo. Parang itinali po siya doon sa mataas na lugar ng templo sa harap. At kinabukasan, pinalaya din siya. Ngunit, may panawagan si Jeremiah sa ating dakilang Panginoong Yahweh Shaddai, kaya yun ay kanyang ginagawa. Ngunit nasiraan siya ng loob. Dito po sa Jeremiah chapter 20, sa verse 7, nagreklamo siya dito kay Yahweh, katulad ng ginawang pagreklamo ni Martha. Sinabi niya, Panginoon, yung hinikayat ako at ako'y nahikayat. Ikaw ay lalong malakas kay sa akin at nanaig ka. Ako'y naging katatawanan lahat ng araw, bawat isa ay tumutuya sa akin. Sapagkat kung paano madalas nagsasalita ako, humihiyaw ako, pangdadakas at paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging kaputyahan sa akin at kadustaan lahat ng araw. Yun ang sinasabi niya. Lahat daw ng mga sinasabi niya ay puro kahihiyan sa kanya. Dahil hindi siya pinapakinggan ng mga tao, bagos ay binubugbog pa siya. Kaya dito sinabi niya, at kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng anupaman sa kanyang pangalan. Mayroon nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na napukulong sa aking mga buto. At ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Ngunit, ang panawagan na yun, hindi pa siya pinapanganak. Inilagay na ni Yahweh sa kanya. Sabi niya, inilagay mo ang isang bagay sa kaloob-looban ng aking mga buto. Ayoko nang banggitin ang iyong pangalan, ayaw ko nang magsalita sa iyong pangalan, ngunit ang inilagay mo sa loob ng aking buto ay parang apoy na nag-aalab sa loob ng aking katawan. Hindi ako makapagpigil. Ayoko nang magsalita, ngunit hindi ako makapagpigil. Ayaw na niyang magsalita sapagkat puro bumbong ang inaabot niya. Pero dahil sa iyon ang pinagagawa ng Diyos sa kanya, hindi raw siya makapagpigil. Kailangan pa rin niyang magsalita. Ayoko na, pero mamaya nagsasalita na naman siya.
sapagkat iyon ay pangapoy sa loob ng kanyang katawan. Sapagkat iyon ang panawagan ni Yahweh sa kanya. Ganito ang nangyari. Halimbawa, ang bansang ito ay ang Babylonia. At ang bansang ito ang Assyria. Ito ang bayan ni Propeta Jeremiah. Nagsasalita siya dito sa lugar na ito na kayong lahat ay mamamatay. Kayong lahat ay papatayin ng mga Babylonia. Sasakupin niya kayo, ang ating hari, pati ang ating mga kaanak-anak, papatayin, wawasakin ang buong templong ito. Walang maganda sa sinasabi niya sa mga tao rito. Kaya ang mga tao rito sa Assyria, hindi nakikinig sa kanya. Akala niya, sa buong buhay niya, nagsasalita siya, puro panunuya at puro katustahan ang nangyari sa kanya. Ngunit, mayroong isang bansa na nakikinig pala sa kanya. Ang bansang Babylonia, pinapakinggan lahat ng kanyang sinasabi. Sapagkat na sinasabi niya, mabuti para sa kanila. Sasakupin ng Babylonia ang Assyria, ang lugar na ito, at papatayin silang lahat at magwawagi ang bayan ito. Noong pa manguna siya magsalita, alam na ng mga taga-Babylonia ang kanyang sinasabi. Akala niya, walang nakikinig sa kanya. Ngunit, ang kabilang kaharian, mas malaki sa kaharian na to, silang lahat nakikinig sa kanya. Silang lahat, noong pa man, una siyang magsalita, ginawa na siyang isang tunay na propeta ng bansang ito. Kaya nung napatunayan ng mga taga-Babylonia na ang hari noon ay si Haring Nebuchadnezzar, siya ay sumugod dito sa Assyria at pinagpapatay nila ang mga tao rito. Sapagkat alam nila na kalooban ng Diyos ang gawin nila yon. Binigyan sila ng babala ni Propeta Jeremiah, ngunit hindi sila nakinig. Bagos ay sinaktan nila ang isang propeta. At nung ang kabilang bansa naman, ang Babylonia, pinatay nila lahat ng mga tao rito, pati ang hari. Lahat ng sinabi ni Propeta Jeremiah ay nagkatotoo. Ngunit ang kabilang bansa nito ay tumitingin din kay Yahweh Shaddai. Tumitingin din siya sa ating Diyos. Kaya ang nangyari ngayon, nung napatay na nila ang mga tao dito, si Jeremiah hindi nila sinaktan, kundi ginawa pa nilang propeta ng mga bansa. Kaya ang karangalan yun ay hindi nakuha kay Propeta Jeremiah. Siya ay pinaniwalaan ng mga bansa na akala niya ay walang nakikinig sa kanya. Mga kapatid, kapag ginamit kayo ni Yahweh Shaddai sa kanyang pagpapahayag, huwag ninyong isipin na nasasayang ang inyong oras. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Lalo na po ako. Huwag ninyong isipin na sinasayang ni Yahweh ang inyong oras. Kung akala niyo dito sa dako rito, walang nakikinig. Pero itong dako nito, nakikinig pala sila. Kaya, hindi na sayang ang pagpuntahan ninyo dito. Ibig sabihin, panalangin kayo ng panalangin. Akala ninyo hindi natutupad ang inyong panalangin. Walang kasagutan ng inyong panalangin. Ngunit, pag nakilala ninyo ang puso at ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng inyong pangarap, magkakaroon ng katuparan. Ang lahat ng inyong mga panalangin, magkakaroon ng kasagutan. Iyan ay sa pangalan ng Panginoon sa Diyos. Piliin ng Diyos. Ngayon dito, pupunta naman po tayo sa banal na aklat natin sa Old Testament, sa 1 Chronicles chapter 28. Unang aklat ng mga taga-Chronica chapter 28. Old Testament pa rin po tayo. Dito naman po dumating ang panawagan ng ating dakilang Panginoong Yahweh Shaddai sa isang bata na si Haring Solomon. Ngayon, nung panahon na yun, ang hari ng Jerusalem ay si Haring David. Kaya, ang nakalagay po dito, pinulong ni Haring David ang lahat ng mga prinsipe sa Jerusalem, pati ang mga prinsipe ng mga Levi. Kaya, nandoon din ang mga punong kawal ng mga pulutong, mga generals, ang mga punong kawal ng mga nilibuhin, mga sergeant, mga army, at punong kawal ng mga dadanin. Nandoon din ang mga kasama ng hari sa kanyang sambahayan, ang mga katiwala niya, matataas na katiwala para sa kanyang mga anak, at ang mga matataas na katungkulan ng mga matatanda ng bayan, at ng mga matatapang na lalaki ng Jerusalem. Pinulong po niya lahat ito. At nung nandun na silang lahat, tumayo ngayon si Haring David sa kanyang mga bilang isang hari. At sinabi niya sa kanyang mga tao, "Digdinin niyo ako, mga kapatid ko at bayan ko, na sa aking puso ay ipagtatayo ko ng templo bilang isang bahay pahingahan, ang kabanatipan ng Panginoon dito sa lupa, dito sa Jerusalem. Ngunit, sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mo ipagpatayo ng templo ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay isang lalaking mandirigma." Hindi tinanggap ng ating Panginoon na ipagpatayo ni Haring David ng templo ng bahay pahingahan, ang kabanatipan ng Panginoon dito sa lupa, sapagkat siya ay isang mandirigma. Ang kanyang mga kamay
ay dumanak na ng mga dugo. Nagbubuo ito ng mga dugo. Kaya hindi tinanggap ni Yahweh ang proposal o ang gustong mangyari ni Haring David para ipagpatayo siya ng templo dito sa lupa. Yun po ang kauna-unahang templo sa Jerusalem. Ngayon, sinabi ni Yahweh sa kanya ang iyong anak na si Solomon. Siya ang gusto ko magtayo ng templo para sa akin. Siya ang aking pinipili para gawin niya ang lahat ng gusto mong gawin para sa akin. Ngunit sinabi ni Haring David, nagpapasalamat pa rin ako sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat sa dinami-dami ng lalaki sa Israel, sa dinami-dami ng kanilang magkakapatid na lalaki, siya ang napili bilang maging isang hari ng Israel magpakailanman. Nung siya ay naging hari ng Israel, hanggang sa siya ay mamatay, siya pa rin ang hari ng Israel. Hindi nga lang pinayagan ni Yahweh na ipagpatayo siya ng templo ni Haring David sapagkat siya ay isang mandirigma. Ngayon, sinabi ni Yahweh na ikaw, Solomon, na aking anak. Sinabi ni Haring David kay Solomon, ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya. Sa iyong ngunit pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Binalagan ni Haring David ang kanyang anak na si Solomon. Sinabi niya na sundin mo ang ating dakilang Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay na ito dito sa lupa. Kung siya ay iyong aarugain at siya ay iyong sasambahin, hindi kanya pababayaan magpakailanman. Ngunit kung siya ay iyong kakalimutan, ikaw ay kanyang itatakwil at hindi ka na niya tunay nakikilalanin. Ngayon, dumating ang panawagan kay Haring Solomon na siya ay bata pa lamang. So, nung dumating ang panawagan ito sa kanya, nandoon ang kanyang ama, si Haring David, para umalalay sa kanya. Mga kapatid, ang utos ng Diyos kahit kailan hindi ito mababalik at hindi ito mapapanaw sa buhay natin. Ang panawagan na yun kay Haring Solomon ay tunay na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanya. At kayong lahat na narito ngayon ay may panawagan din mula sa ating amang nasa langit. Maaaring kung sino dito ang mga ama ng tahanan, mga kapatid, kayo ay tinawag bilang maging isang ama ng tahanan. Iyan ang panawagan sa inyo. Hindi lahat ng lalaki ay nagiging ama ng tahanan. Ngunit kayo ay mapalad sapagkat kayo ay tinawag bilang maging isang ama ng inyong tahanan. Ngayon, kayong lahat ngayon na nagpunta rito, na may mga dalang banal na aklat sa inyong mga kamay. Alam ninyo kung ano ang salita ng Diyos. Alam ninyo kung ano ang gawa ng Diyos. Alam ninyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. At mga kapatid, kung gagawin ninyo sa kalooban ng Diyos ang panawagan sa inyo bilang isang ama, ito ay inyong gagawin mula sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip. Susustentuhan ninyo at ibibigay ninyo sa inyong mga anak ang lahat ng maayos na bagay. Nagtrabaho kayo rito para maipadala ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang pera para sa kanilang pag-aaral, ganoon din para sa kanilang mga pagkain dahil ang bata kapag nagugutom po, tunay na nakakaawa. Kaya kayong mga ama, lalo na po ako dito, lahat ay gagawin natin para sa ating pamilya bilang sa panawagan na ito na ating dakilang Panginoon Diyos. Mamahalin din natin ang ating mga kabiyak. Pagdating natin dito sa bansang to, pwede tayong makipagkaibigan, ngunit hindi natin maaaring ipagpalit ang ating mga kabiyak sa ibang babae dito. Ngayon, kapag ginawa ninyo ito na naaayon sa kalooban ng Diyos, at ang lahat ng ito ay ibinigay ninyo ng maayos sa inyong mga pamilya, ibig sabihin, ginawa ninyo ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at mga kapatid, para sa inyo, may awa ang Diyos. Ang panawagan nito ay magiging pagpapala sa inyong buhay. Pagpapala sa inyo, at pagpapala sa inyong buhay pamilya. Ngayon dito, mga babae kung minsan, mga single. Mga kapatid, wala tayong magagawa sapagkat yan ang panawagan sa inyo ng ating dakilang Diyos. Alalahanin ninyo ang ating inang Birheng Maria. Siya ay tinawag ng ating Panginoong Diyos at siya ay dalaga. Ngunit ano ang nasasabi? Bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya mga kapatid, ang larawan ninyo ay ang larawan ng ating inang Birheng Maria. Ito ay larawan ng kabutihan, kalinisan, at tunay na kababaan ng loob. Kaya hindi man kayo magkaroon ng kabiyak dito o magkaroon ng pamilya, ngunit kayo ay parang nagkaroon na rin ng mga tunay na anak o mga kapatid dito sa gawain.
Sapagkat tayong lahat dito ay kumikilos bilang iisang katawan. Iisa ang ating ina, ang ating Birhen Maria. At tayong lahat dito sa mundong ito ay magkakapatid. Kumikilala sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, kung babasahin naman po natin ang verse 10, doon po sa chapter 20, sa First Chronicles, sorry po. First Chronicles chapter 28, verse 10. Sorry po, verse 11 po pala, pansya na po ulit. Nang magkagayoy, ibinigay ni David kay Solomon na kanyang anak ang anyo ng portico ng templo, at ng mga kabahayan niyaon, at ng mga ingatang yaman niyaon, at ng mga matataas na silid niyaon, at ng mga pinakaloob na silid noon, at ng daong luluhan ng awa. At ang anyo ng lahat ng kanyang naisip sa pamamagitan ng Espiritu, tungkol sa mga looban ng bahay ng Panginoon, at tungkol sa lahat ng silid sa palibot, tungkol sa mga ingatang yaman ng bahay ng Diyos, at tungkol sa mga ingatang yaman ng mga natalagang mga bagay. Mga kapatid, ang mensahe po ng mabuting balitang ito para sa inyo, kayong mga narito ngayon, kayong mga tinawag na anak ni Yahweh Shaddai. Nung kayo po ay tinawag, ang lahat ng panawagan ito ay kanya kayong susuportahan. Mayroon tayong awang nasa langit na nagbibigay sa atin ang lahat ng mga bagay para sa panawagan ito. Sinabi dito, binigay ni Haring David kay Haring Solomon na kanyang anak ang lahat ng ipinagawa sa kanya ng Espiritu. Kung ano ang ibinigay sa kanya ni Yahweh, ito ang ibinigay niya sa mismong kamay ng kanyang anak na si Haring Solomon. Hindi naghanap si Haring Solomon kung saan ko ba ito gagamitin, ano ba ang gagamitin ko para dito. Kung hindi, ang lahat ng yun ay ibinigay niya sa kanyang anak. Ibinigay ni Haring David kay Solomon ang lahat ng mga bagay na kakailanganin niya kung paano gagawin ang templo. Ito naman ang mensahe nito para sa inyong lahat na nandito ngayong gabi. Kung ano ang panawagan ng ating dakilang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Mga kapatid, susuportahan na kayo sa lahat ng mga panawagan yan. Ang lahat na ibibigay ni Haring David kay Haring Solomon, yan din ang ibibigay sa atin ng ating Amang nasa langit. Kinakailangan lamang natin damhin ang mga bagay na ito. Hindi na natin ito kailangan pang hanapin. Ang sabi dito, ang lahat ng ibinigay ng Espiritu kay Haring David ay ipinagkaloob niya sa kanyang anak na si Solomon upang maging matagumpay ang kanyang pagpapagawa ng templo bilang isang bahay-pahingahan ng ating dakilang Panginoong Yahweh Shaddai dito sa lupa. Ang lahat ng ito ay ibibigay ni Yahweh sa inyo. Walang kulang at walang labis. Lahat ng ito ay ibibigay niya, wala siyang itatago, lahat ay pagkakaloob sa inyo. Ito ay ibibigay niya ng siksik, liglig at umaapaw. Paano? Ito ay kinakailangan ninyong tanggapin ang panawagan niya sa inyong lahat. Alam natin ang mga panawagan ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, kung sakali naman dumating ang araw at tayong lahat ay matanda na o may ibang taong tumanda at sabihin niya na hindi ko alam kung bakit at kung ano ang nangyari, bakit tumanda ako ng ganito, narito ako ngayon, wala man lang akong makain, wala man lang akong mainom, wala man lang akong mapagpahingahan. Ito po ay pinapauna-una sa inyong lahat kapag ito po ay ayaw kong danasin ninyo pagdating ng araw na yun. Ibig sabihin, hindi kayo sumunod sa panawagan ng Diyos. Lumiko kayo. Sabi nga nila, many are called, but few are chosen. Tama po ba? Ngunit, iba naman po ang nangyayari sa panahon na to. Many are called, but they make their own choice. Hindi sila sumunod. Mga kapatid, ang bawat panawagan ni Yahweh sa inyong buhay, yan po ay ang panawagan ng pagpapala. Kung kayo ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, isa lang po ang isasagot ninyo. Narito ako, Panginoon, here I am, Lord. Amen. Bakit? Sapagkat ang panawagan ito ay magpapatibay ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Sapagkat saan ka mapupunta? Naglilingkod ka kay Yahweh Shaddai. Sino ang dahon ng paglingkuran? Maglilingkod ka kay Yahweh Shaddai at ganoon din naman, ibibigay ni Yahweh Shaddai sa iyo ang lahat ng pagpapala, di mo kinakailangan base sa ginawa mong paglilingkod sa Kanya. Sa pagtanggap mo sa Kanyang panawagan sa iyo, ito ay panawagan ng pagpapala para sa inyong buhay. Ito ay magpapatibay ng pagmamahal ng inyong mag-anak. Sapagkat kayong lahat ay kikilala sa ating dakilang Panginoong Diyos na si Yahweh Shaddai.
At ang lahat ng bagay na ito, sinabi, ibibigay niya sa lahat sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Walang labis, walang kulang, walang itinatago. Ang lahat-lahat ay ibibigay niya. Ito ang sinabi niya. Ngayon, kung pupunta naman po tayo dito sa verse 10, bababa po tayo, 11, ngayon nasa verse 10 naman po tayo. Mag-ingat ka ngayon, Solomon, sapagkat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng templo, ang sanktuaryo, ang bahay ng kanyang pahingahan. Magpakalakas ka at gawin mo. Napili si Ating Solomon para magtayo ng templo ni Yahweh El Shaddai dito sa lupa. Mga kapatid, dumating din ang panahon ito sa ating buhay. Sapagkat ang templo tinutukoy dito sa henerasyon ito ay walang iba kundi ang templong buhay ni Yahweh na ating katawan. Ito po ang templong tinutukoy dito sa akdang ito. Ang templo ni Yahweh sa tayo dito sa lupa ay walang iba kundi ang ating katawan. Ang katotohanan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ngayon siya ay nananahan sa ating mga pisikal na katawan. Kaya mga kapatid, tayo ay ang buhay na patotoo sa kapangyarihan, katotohanan at ng Espiritu ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga tayo ay kumikilos bilang iisang katawan dito sa lupa. Tayo ay kumikilos bilang isang pagpapala para sa mga tao na nililigaw ng landas. Dahil tayo ay naging patotoo sa kanilang mga buhay na tayo ay mayroong buhay na Diyos. At ang buhay na Diyos na yan ay nasa loob ng ating pangangatawan. At kaya sinabi niya dito, magpakalakas ka at gawin mo. Sapagkat mga kapatid, kung ang ating dakilang Panginoon Diyos ay naninirahan sa loob ng ating katawan, dapat po nating ayusin ang ating mga sarili. Sapagkat kung hindi, iiyak ang Espiritong ito sa loob ng ating katawan sapagkat siya ay sobrang mahahabag sa atin. Gawin ninyo ng inyong lahat ng inyong mga kaya ang pinagagawa sa inyo ng ating dakilang Panginoon Diyos. Totoo, hindi makinis ang daan patungo rito. Maaaring sabihin nyo, parang napakadaling sabihin, Brother Ronnie. Dahil ito po ay nararanasan ko rin sa mga panahon na yun. Hindi po tunay na makinis ang daan patungo sa kaluwalhatian. Ngunit, ang gusto lang makita sa atin ng ating dakilang Panginoon Diyos, tayo ay magpumilit na tumayo sa tuwing tayo ay malulugmo. Huwag natin pamamayaan ang ating sarili, sapagkat naninirahan sa loob ng ating katawan. Kung tayo ay nagkaroon ng mga mabibigat na problema, kung tayo ay nagkaroon ng mga kung ano-anong kadahilanan, kung bakit tayo nadadapa, kung bakit tayo nalulugmo, ipakita po ninyo sa ating dakilang Panginoon Diyos ang pagiging matibay ninyo. Kahit na tunay na nakalugmok na kayo sa lupa, kahit na tunay na hindi na kayo makatayo, magpumilit pa rin kayong tumayo. Magdasal kayo, ipakita ninyo sa ating dakilang Panginoon Diyos kung ano ang inyong naumpisahan na kabutihan. Ipakita ninyo sa Kanya na nagpupumilit kayong tumayo. At alam ninyo, mga kapatid, kung ano ang salita ng Diyos, ano ang gawa ng Diyos, ano ang kapangyarihan ng Diyos, at may awa ang Diyos. Amen. Siya ang magtatayo para sa inyo. Siya ang magtatapos. At kapag kayo ay nakatayo, mga kapatid, hindi na yun ang inyong sariling lakas. Ang lakas na yun ay nagmula sa ating dakilang Panginoon Diyos. Magugulat ang ibang mga tao, nakatayo kayo ngayon, mas gwapo, mas maganda kayo kaysa noong una. Sapagkat ang lakas na nasa sa inyo ay lakas ng ating dakilang Panginoon. Sinong magbubuwal sa inyo ang lakas ni Yahweh ay nasa sa inyong lahat. Sapagkat si Yahweh ay nasa loob ng inyong katawan. Papurihan natin ang ating dakilang Panginoon. Ngayon, maliwanag na ang lahat ng mga bagay kapag tinawag tayo ng ating dakilang Panginoon Diyos. Iyan ay sinusuportahan na tayo ng maayos. Basta huwag ninyong kalilimutan ang kalooban ng Diyos at may awa ng Diyos para sa ating lahat. Tatapusin natin o kung hindi natin tayo tapusin ang ating nasimulan, ngunit tayo ay nananalig sa Diyos. Tatapusin niya ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan nito, ito ang pinakamagandang templong itinayo ninyo bilang kanyang pahingahan. Dito siya mananatili sa ating puso. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat pagtawag sa inyo ni Yahweh Shaddai, yan ay tawag ng pagpapala sa inyong buhay. Hindi masasayang ang inyong pagod kapag si Yahweh ang tumawag sa inyo. Sapagkat ito ay para sa inyo mga mahal sa buhay. Huwag kayong maubusan ng pasensya, huwag kayong maubusan ng lakas. Akala ni Jeremiah walang nakikinig sa kanya, pero isang mas malaking kaharian pala ang nakikinig sa kanya.
Akala ninyo walang nakakapansin sa inyo, pero napakalaki ng ating Amang nasa langit. Sabi nga nila, pag kumidlat doon sa ilaga at kumulog, maririnig ang kidlat na ito at kulog doon sa kanluran, sapagkat ganun kalaki ang ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kung nasaan kayo, alam niya kung nasa saan kayo, hindi niya kayo pababayaan. At sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay aking ililigtas. Hindi ka pababayaan. Ngayon, kung pupunta naman po tayo ngayon, dito sa 2 Chronicles chapter 7. Mga kapatid, naitayo na ang templo sa Jerusalem sa pamamagitan ng pamumuno ni Haring Solomon. At ang templo ito ay ang pinakamagandang naging templo sa buong mundo ng panahon na yun. Sapagkat doon bumaba si Yahweh bilang isang ulap at tunay na sinamba ng mga tao at nanalig, naniwala at nagkaroon ng isang malaking pagpapala para sa bansa ngayon. Ngayon, ang templo ngayon sa ating katawan ay katulad din noon. Magaganda kayong lahat, mga gwapo kayong lahat. Yan ang templo, sinasabi ni Yahweh. At kayo ay malalakas ngayon sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Ang lakas na ito ay hindi lang para sa atin, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Sinabi ko sa inyo, narito tayo para magtrabaho, para maipadala natin sa ating pamilya ang lahat ng ating kinikita. Napakaganda ngayon ng templong ito, mga kapatid, sa loob ng ating katawan. Kaya sa 2 Chronicles chapter 7, pinasalamatan ni Yahweh sa Solomon. Ang sabi niya rito, humiling ka kung ano ang nais mo ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ipagkakaloob ko sa iyo kung ano man ang iyong kahilingan. Ngunit bilang isang tunay na mababang loob, hiniling ni Haring Solomon kay Yahweh ang karunungan, wisdom. Sabi niya, hinihiling ko po ang karunungan. Sapagkat ako'y bata pa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa aking kaharian. Hinihiling ko po ang karunungan ito para alam ko ang gagawin ko sa aking mga tao. Kapag nakagawa sila ng mabuti, alam ko kung ano ang ibibigay ko sa kanila. Pag nakagawa sila ng masama, alam ko rin kung ano ang gagawin ko sa kanila. Ito pong karunungan ito ay para sa aking kaharian. Mga kapatid, hindi lang karunungan ay binigay ni Yahweh kay Solomon. Binigay din siya ng malaking karangalan at binigay din siya ng tunay na kayamanan. Karunungan, kayamanan at karangalan. Ang lahat ng iyon ay pinagkaloob ni Yahweh sa kanya. Sapagkat naitayo niya ng maayos ang templo sa may kababaang loob. Sa halip na humiling siya ng kung ano-anong may magagandang bagay para sa kanya, hindi na yung ginawa. Ang hiniling niya ay para pa rin sa Diyos. Karunungan para sa ikabubuti ng lahat. Mga kapatid, ngayon, dito naman po sa Aklat ni San Juan, chapter 16, verse 23 sa New Testament. Naitayo na ang templo sa ating mga katawan. Kaya sinabi dito ng ating Panginoong Jesus, sa araw na yun ay hindi kayo hihingi sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingin sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya ito sa inyo. Amen. Amen. Sa loob ng ating katawan. Kaya gusto niya maging maayos tayo, pinagpala tayo. Kaya mga kapatid, kumiling si Haring Solomon na may kababaan ng loob. Kumiling din po kayo ng may kababaan ng loob. Huwag po ninyong isipin sa paghiling ninyo ang tungkol sa inyong sarili na sana mawala yung mga pimples ko. So, sana, mga kapatid, hilingin po natin ang ikapagpapala ng lahat. Unang-una, ikapagpapala ng ating mga mahal sa buhay, at ikapagpapala ng ating mga kaibigan. Mga kapatid at ng ating mga kapatid dito sa gawain. Ngunit, sinabi din dito sa atang ito na ang lahat ay naroon na ng itinayo niya ang templo. Hindi siya nag-iisa, hindi nag-iisa si Haring Solomon. Sapagkat nadoon ang mga pari at ang mga saserdote na gagawa para sa kanya ng mga bagay na ritual sa paghahandog kay Yahweh El Shaddai. Ngayon, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat hindi ko ginagawa ito na mag-isa. At hindi nyo rin ito ginagawa na mag-isa. Tayong lahat ay tulong-tulong. Tayong lahat ay kumikilos bilang iisang katawan ni Kristo dito sa lupa. Sa gawain ito dito sa Sardia, tayong lahat ay magtutulong-tulong sa pagbuo ng isang maayos na kapatiran, ng isang mapagpalang kapatiran, at magtutulong-tulong tayo para sa ikatatagumpay nating lahat. Amen. Dito sa gawain ito. Ang lahat ng kapatiran na narito sa Sardia. Sapagkat ang tunay na kapatiran, kung sino man ang may problema, magkakaroon po tayo ng magandang tulungan. At kung nangangahan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga puso, sa ating katawan, sino ang magtatakwil sa inyo?
kayong lahat na narito ngayon, may hawak na banal na aklat. Alam ninyo ang salita ng Diyos. Alam ninyo ang gawa ng Diyos. Alam ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, may awa ang Diyos. Amen. Hindi tayo lahat. Magkakagumpay. Gawin tayo lahat. Tatanggalin natin ang katagumpayan sa buhay ng ito. Kapag kayo ay nahipon ng ating Panginoon Diyos sa buhay na ito, ang lahat ng malabo sa inyo, lahat ng hindi nyo naiintindihan, mauunawaan nyo. Lahat ay makikita ninyo kapag kayo ay hindi po ng ating Panginoon Diyos. Pati yung mga pangit na ugali ng ating mga kasama, makikita nyo yan. Ngunit kayo ay magiging pagpapala pa rin sa mga tao yan. Kung bubuksan po natin ang ating mga banal na aklat sa New Testament, aklat ni San Marcos, aklat po ni San Marcos, chapter 8, verse 22 to 26. Aklat ni San Marcos, chapter 8, verse 22 to 26. Dito ay pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag na taga Bethsaida. Mga kapatid, mayroong isang lalaking bulag ayon sa kwentong ito at dinala siya kay Jesus ng mga tao para ipagsamo na siya ay kanyang pagalingin. Hinila ng ating Panginoon Diyos o inakay ng ating Panginoon Diyos ang lalaking ito doon sa may labas ng Bethsaida, sa gate ng Bethsaida. At doon, sinabi dito na lumura ang ating Panginoon Diyos at hinipo niya ang mata ng lalaking bulag. At sinabi niya, dumilat ka ngayon at sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nakikita. Nung hindi pa siya nangihipo ng ating Panginoon Diyos o nung hindi pa niya alam ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos ang tao ito, nung dumilat siya, malabo ang kanyang nakikita. Ang sabi niya dito, nakakakita ako ng mga punong naglalakad. Tama po ba? Amen. Nakakakita ako ng mga punong naglalakad. Yun po mga punong naglalakad na yun po ang mga pangangailangan ng tao. Ang tao, ang nakikita lamang niya sa kanyang paligid, ay ang kanyang pangangailangan. Hindi niya nakikita ang Diyos. Ang punong yun, ay nakikita ng tao sapagkat nakikita nila kung ano ang makukuha nila doon sa puno. Makukuha nila yung bunga, makukuha nila yung kahoy, makukuha nila yung dahon. Malabo po lahat. Hindi nila nakikita ang Diyos. Hindi nila nakikita sapagkat wala sa puso nila ang Diyos. Kaya, hindi po muli ng ating dakilang Panginoon Diyos ang mata ng lalaking bulag na ito. Hindi po niya ito at naramdaman ito ng lalaking bulag. At sinabi ni Jesus, ngayon, dumilat ka. At nang dumilat ang lalaking ito, maliwanag na maliwanag, nakita niya ang lahat sa kanyang paligid at nakita niya ang Diyos sa kanyang